Okay, so the topic assigned to me by Sir King is gender-based violence and domestic violence. So before I start, gusto ko muna ipakita sa inyo itong short video na to. Sabon yan. Okay. So yung nakita natin na eksenang yon, maaaring sa atin, sa pang-araw-araw natin na buhay, sa street natin, sa barangay natin, sa community kung saan tayo nakatira, maaaring may mga nakikita tayong taong ganyan. Nagiging sensitive kaya tayo sa kanila o kaya alam ba natin kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan. So yan ang tinatawag natin na violence against women. Pero i-define muna natin para magkaroon tayo ng mas magandang pang-uunawa tungkol sa violence o karahasan laban sa mga kababaihan. So by definition, pag sinabi daw natin, ang violence against women is any act of gender-based violence and it always results sa physical, sexual, psychological harm or suffering sa babae. So kasama na dyan yung mga acts ng coercion or arbitrary deprivation of liberty. At ito'y nangyayari whether in public or private life. So in short, ang gender-based violence is any violence inflicted on women because of their sex. Dahil ang kasarian niya ay babae, kaya siya nakakaranas ng violence. Okay? So ang violence, nangyayari siya, pero hindi limited lang dito. Pero ito yung bibig sa inyo example. We have physical, sexual, and psychological violence at nangyayari siya sa loob mismo ng pamilya. So kasama na dyan yung pambubugbog, yung sexual na pang-aabuso sa anak na babae. O kaya naman yung mga dowry-related violence, marital rape, si Mrs. wala siya sa mood, pinilit, pinersa ni Mr. na makipag-sex. At sa ibang bansa, meron din tayong tinatawag na
female genital mutilation, kung saan tinutuli ang mga kababaihan, at iba pang mga traditional practices na hindi nagdudulot ng maganda sa kababaihan. At pwede rin siyang mangyari within the general community, sa area, sa kapaligiran natin, sa environment. Ito naman ay, ang halimbawa nito ay yung rape, sexual abuse, sexual harassment, and intimidation. So sexual harassment and intimidation, pwede siyang mangyari sa office, sa work, at sa mga educational institution and elsewhere. And then of course, trafficking, women, and of course yung forced prostitution. And then, isa pa ay kinokondone siya ng bansa. There are countries that tolerate this. Yung mga pang-aabuso o yung mga karahasan na ginagawa sa mga kababaihan. So ito yung mga tatlong areas na kung saan pwede mangyari ang violence against women. Okay. Ang vow daw in the family or domestic violence is something that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood, or law. So ang violence against women o domestic violence, nangyayari siya within the private sphere. At usually, this is between two individuals na related through intimacy, blood, or law. So, ang vow, dineclare din siya ng violation of human rights ng United Nations during their General Assembly in 1993 sa kanilang Declaration on the Elimination of Violence Against Women. So ang violence against women has been considered as a violation of human rights. Okay. So because of this, masasabi natin ngayon ang karahasan laban sa kababaihan o violence against women ay not a private family issue. Hindi siya usapin pang pamilya. Okay? So it's not a private family issue anymore. At ito ay kinoconsider ng community and public health issue. Kasi bakit? Ang affected dito, hindi lang yung nang aabuso at yung kanyang biktima, kundi pati na rin yung taong mga nakapaligid sa kanila affected. So it has been considered now as a community and public health issue. Okay. Ano bang pinag-uugatan nito? Bakit ba tayo masyadong sa pagdating sa karahasan sa kababaihan? Ano bang pinagsimulan to? Ano bang ugat nito? Okay? So una, unequal power relationship between lalaki at babae sa society. Okay? Unequal power relationship. Makikita natin itong mga inequalities na to sa politics, sa religion, sa media, and other discriminatory cultural norms na kung saan natotolerate, napapalaganap ang karahasan sa mga kababaihan. And of course, pag ang society ay male dominant, ang pagiging lalaki, nagiging privilege siya nagiging norm at nagko-contribute siya sa paniniwala at sa ugali ng lalaki na meron silang karapatan i-control ang kababaihan. Okay? Kung makikita naman natin kahit nung unang panahon pa ng Stone Age, di ba? Kung makikita nyo sa mga movies at sa mga cartoons, di ba, nung panahon ng Stone Age, ang babae hinihila sa buhok ng lalaki. So, they consider na dahil sila ay lalaki, may privilege sila na i-control ang mga kababaihan. And of course, ang violence against women is also considered as a global problem. At hindi lang siya limited sa specific group of women sa society. Kahit na sino, basta ikaw ay babae, nagiging biktima ng violence against women. Okay. So in short, kung titingnan natin sa life cycle ng babae, pinanganak pa lang siya, andyan na ang pang-aabuso. Dahil may mga countries na mas binibigyan ng priority na anak na lalaki ang gusto nilang maging anak. So pag nalaman nilang babae ang anak nila, minsan ina-abort o kaya nagko-commit ng infanticide. Pagka naging bata na, naging teenager, naging young adult, hanggang sa pagtanda, may mga pang-aabusong ginagawa sa kababaihan. So, tingnan natin ang datos. Sabi natin,
sa life cycle na babae, palaging nakakaranas ng karahasan. So tingnan natin ang data. Ano ba ang sinasabi ng data pagdating sa violence against women? Sabi, ang violence daw against women and girls, global pandemic siya at it affects 1 in 3 women in their lifetime. So sa kada 3 babae, isa ang affected ng VAUSI. And globally, 38% daw ng murder ng babae ay committed ng kanilang intimate partner. And 200 million women have experienced female genital mutilation or cutting. So worldwide ito pinag-uusapan natin na datos. Okay? And then 35% daw ng kababaihan worldwide nakaranas na sila ng physical and or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence. And globally, 7% ng kababaihan sexually assaulted na by someone other than their partner. So tingnan naman natin locally, pumunta tayo sa ating bansa base sa data ng 2017. Okay? Pagdating daw sa spousal violence, isa sa 4 na kababaihan na ang edad ay between 15 to 49, nakaranas na raw sila ng any form of physical, sexual, and emotional violence by their current or most recent husband, partner. And women daw are more likely to experience emotional violence and physical violence and sexual violence. So sa atin, sa bansa natin, isa sa kada 4 na babae nakakaranas ng spousal violence. Okay. So ang tanong, nangyayari lang ba ang domestic violence sa kababaihan? Diba? Iisip tayo, ba't ba puro babae? Babae lang ba talaga? So ano bang sinasabi ng data? Tingnan natin, sample data. Okay? This is from the Australian government. Sa kanila daw, isa sa 6 na babae nakakaranas ng violence. At isa sa kada 16 na kalalakihan. Okay? Nakaka-experience ng physical and or sexual violence by a current or previous partner since age 15. So sa babae, 1 sa kada 6, sa lalaki naman 1 sa kada 16 na kalalakihan. Sexual violence naman, isa daw sa 5 babae nakakaranas. Pagdating sa side ng lalaki, 1 in 20 men nakakaranas ng sexual violence. At ang napapatay naman daw ng current partner o previous partner, isang babae kada week at isang lalaki kada buwan. So ibig sabihin, domestic violence nangyayari both sa babae at sa lalaki. Kaya lang, mas madalas babae ang nagiging biktima. At ito ay dahil nga doon sa inequality na nangyayari sa kalalakihan at sa kababaihan. Kaya mas marami ang nabibiktima ng violence ay kababaihan. And of course, 30 to 50% din ng transgendered people nakakaranas din ng domestic violence in their lifetime. So kasama rin dyan na nakakaranas ng domestic violence ang mga transgender. Okay? And then pagdating daw sa spousal violence, based ito sa data ng ating local government, 59% daw ng kababaihan ay nakaranas ng violence dahil ang asawa nila ay lasing. Tapos 37% naman daw nakaranas din ng mga injuries due to spousal violence. So it's either yung hinataw ng sinturon, tinadyakan, sinipa, sinuntok, inuntog ang ulo. So yan yung mga datos. And then pagdating naman sa PNP, most reported cases ng VAUSI, okay, physical injuries ang pinakamataas. So it's 38 cases a day. Pagdating sa acts of lasciviousness, 2,000 plus. Pagdating sa rape, 1,656 at attempted rape, 663. Pagdating sa DSWD, 237 naman na kababaihan who are physically abused, maltreated, and battered ay natulungan ng DSWD.
Sa mga bata naman, sexually abused, 804. Neglected children, 369. And abandoned children, 242. So, kahit sa batang lalaki at babae, makikita natin kung sino rin ang mas marami. Okay? So, ano ba ang myth ng Bausi? Pag-usapan natin. Bakit ba kasi nagkakaroon ng ganito? Kasi ano ba itong mga kasabihan na ito, itong myth na ito? Okay? Ang myth number 1, sabi, ang lalaki daw pwede niyang gawin kahit na ano ang gusto niya sa kanyang asawa. Pero ang katotohanan, walang lalaki ang may karapatan na bugbugin ang kanyang asawa. So, hindi totoo yung kasabihan na pag ikaw ay naging asawa na, pwedeng gawin sa iyo ng lalaki lahat ng gusto niyang gawain. Walang karapatan ang lalaki na saktan o bugbugin ang kanyang asawa. Okay. At hindi rin pwedeng sabihin na kaya ka binubugbog ay dahil mahal na mahal ka ni lalaki. Tatandaan natin, ang pagbubugbog ay hindi senyales ng tunay na pagmamahal. Pag talagang mahal ka, dapat pinapakita ang respect at ang pagiging kind sa inyo ng inyong asawa. Okay. Sabi, only ignorant men beat their wives. Totoo ba talagang yung mga ignoramus lang? Ang katotohanan, ang violence, hindi lang siya problema ng poverty and ignorance. Nangyayari din ang violence sa bahay ng mayaman at ng mahirap, sa bahay ng may pinag-aralan at sa walang pinag-aralan. At nangyayari din siya sa lungsod at sa mga probinsya rin. So, hindi totoo yun ha, na ignorant, mga ignoramus lang ang nananakit ng kanilang mga asawa. Kaya ka nabugbog dahil siya ay lasing? Hindi yan totoo. Bakit? Ang alcohol, hindi siya nagkokos ng violence. But, ang nagiging epekto ng alcohol sa isang lalaking nakainom ng marami, ay nagiging worse ang kanyang pananakit sa kanyang asawa. Okay? So, ang violence din against women, nangyayari din siya sa mga bahay, sa mga lugar kung saan ang lalaki ay hindi manginginom. So, hindi dahilan na siya ay lasing. Ito rin, yung isa sabi, usapang pamilya, wala tayong karapatan manghimasok sa problema ng mag-asawa yun. Pero doon sa earlier slide, di ba sinabi ko, it's not a private family matter. We have to step in to stop that. Okay? So sinabi rin nga, violence is a social and community health problem. So hindi na siya private matter. We can step in para tulungan ang babaeng nagiging victim ng pang-aabuso ng kanyang asawa. Ito na isang madalas kong naririnig. I have talked to a lot of women na victim din ng Bausi. And ang isang madalas na sasabi na kailangan ng anak nila yung tatay nila. Ayaw nilang lumaki ang anak nila nang walang tatay. So tinitiis nila. Pero ang katotohanan, hindi naman maganda sa isang tahanan na lalaki ang bata na nakikita niyang bayolente ang kanyang tatay at sinasaktan ng kanyang nanay. Kasi nagsaset ito ng hindi magandang example at syempre affected din ang bata sa kanyang paglaki. Hindi siya nagiging isang mabuting ama sa kanyang mga anak kung nakikita mismo ng mga anak kung paano niya gulpihin, saktan ang kanilang nanay. Okay. Ano ba ang typical profile ng isang male abuser? Sige nga, i-try natin i-profile paano ba natin masasabi na pwede siyang maging typical na male abuser. Okay? So sabi daw, ang abuser, kahit na sinong lalaki, regardless of income, profession, age or race, pwede siyang manakit ng kanyang asawa. At karamihan dyan sa kanila ay may trabaho. And 31% had gone to college. Tapos ang age range nila, 25 to 39 years old. At ang masaklap nito, halos lahat ng perpetrator, hindi nila inaamin na sila ay nananakit ng kanilang asawa o ng kanilang girlfriend. At usually, lucid. Ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip sila habang ginugulpi nila o sinasaktan nila ang kanilang asawa o girlfriend.
Okay? At usually, the incident takes place doon sa territory ng offender. Doon sa kanyang bulwarte, doon madalas nangyayari ang pang-aabuso. So ano ba ang mga factors bakit nagkakaganyan? May personal history, legacy of violence. Pwedeng lumaki siya sa isang environment na nakikita niya sa tatay niya, ganun ang ginagawa sa nanay niya. Meron siya mga personal inadequacy. Meron siya mga insecurities sa kanyang buhay. Hindi niya ma-cope up, kaya dinadaan niya sa mga violent reaction. At naniniwala siya na ang pagiging violent is a form of controlling. Okay? Kaya nga di ba sinasabi natin, ang rape naman daw kasi, ang talagang reason behind the rape is to show power, is to show dominance over the woman. Kaya nagkakaroon ng rape. Pinapakita yung male supremacy, kaya nagkakaroon ng rape. And then pagdating sa relationship factor, nahihirapan siyang mag-adjust sa mga bagong gawain. Tapos sa married life, kung binata siya, nag-asawa, hindi niya kayang i-adjust ang kanyang lifestyle sa demand ng married life. At poor ang kanyang coping skill. Mahina rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Okay. Overly possessive ba siya o extremely jealous? Okay? Pag masyadong possessive at sobrang seloso, mag-isip-isip na kayo. Ang pagiging overly possessive at ang pagiging sobrang seloso, hindi yan senyales na ikaw ay mahal. So, kung boyfriend pa lang, ganyan na, mag-isip-isip na po. Okay? Intrusive into your privacy, suspicious or distrustful. Gusto niya palaging alam kung saan ka, anong ginagawa mo. Bawat minuto, gusto niya, alam niya. Kung siya ba yung tipo na boyfriend mo na gusto niya, minuto tinatawagan ka, tinetext ka, na pagka hindi ka nakatawag sa kanya o hindi ka nakapag-reply agad sa text niya, nagdududa na agad sa'yo. Okay? Prone to anger. Madali bang magalit ang boyfriend nyo? Mainitin ba ang ulo? Konting kiblot lang, sumasabog na ang bulkan. Okay? Paano ba siya magalit? Nanununtok ba ng pader? Nagbabasag? Diba? Naninipa ng aso, ng pusa na nakikita niya. So, kung may mga ganitong reaction, girls, I suggest mag-isip-isip ng mabuti. And then, does your boyfriend or your husband, para bang wala siyang interest, wala siyang pangarap sa buhay niya. At masyado siyang dependent sa iyo. Gusto niya, lahat ng ginagawa mo, kasama siya palagi, nakabuntot siya palagi sa iyo. Kumbaga, sa iyo lang umikot ang kanyang mundo. Diba? So, hindi yan sign na ikaw ay talagang love na love at ayaw kang mawala sa paningin niya. And then isolating. Yung boyfriend mo ba o yung asawa mo, dinidiscourage ka ng lumabas kasama ang mga friends mo. Diba? O kaya kung mag-asawa na kayo, ayaw ng asawa mo na ikaw ay pumupunta sa mga kamag-anak mo. Ayaw niyang dumadalaw ka sa mga parents mo, ayaw din niyang bumibisita sa iyo mga kamag-anak. Pag mag-boyfriend kayo, ayaw niyang kasama, lumalabas ka kasamang friends mo. Gusto niya palagi kayong dalawa lang ang magkasama. See? So, kina-cut off niya na ang mga relationship mo sa mga ibang kaibigan mo, sa iyong family. So, kung nakikita mo itong mga to, I think you should think about your relationship. Kinokontrol ka, nagdi-decide. Lalabas kayo, siya ang nagsasabi kung anong damit ang isusuot mo. Kung minsan nga siya pa ang bibili na ng damit para sa iyo, o ito isuot mo, itong isuot mo sa ganitong araw paglabas natin. Hindi ka na nagkakaroon ng freedom to choose kung ano yung gusto mo. Yung ikaw mismo, yung personality mo, nawawala na kasi unti-unti nang pinapalitan ng boyfriend mo o ng asawa mo dahil yung taste niya ang nasusunod para sa'yo. Okay.
So may cycle ng violence. Ang violence against women naman, hindi naman siya nangyayari sa isang iglap. So meron siyang cycle. So tingnan natin ano bang cycle ng violence. Unang-una, ito yung sinasabi natin na tension building phase. Ito yung tipong tamang duda, nagseselos. Kagaya nung nakikita niyo dyan sa mga picture, nagte-text ka lang, sinisilip, binabasa ang mga message mo. O kaya pagka naiwan mo yung cellphone mo, kukuhain niya, madalian niyang babasahin kung ano yung mga nandun na text message mo. So yan na yung tamang duda, nagbi-build up na yan dyan. And then, ang susunod, explosion phase. Ito na yung sumabog na, umabot na sa sukdulan yung kanyang pagseselos. Nag-flare up, naging violent ang reaction, sinampal na, sununtok, tinadyakan, sinabunutan. Diyan na, sumabog, nanakit na ng husto si lalaki kay babae. And then after this, yung tinatawag natin na honeymoon phase. Pwede natin sabihin na himasmasan, humingi ng tawad, lahat ng klaseng panunuyo gagawain. Bibigyan ka ng flowers and chocolate, aamu-amuin ka, ririgaluhan ka. Pag magde-date kayo, yayayain ka sa labas, super extra sweet siya sa iyo. Kasi yan yung honeymoon phase. Tapos, uulit na naman yan. After the honeymoon phase, tandaan nyo, babalik na naman yan, uulit na naman yan. Uulit, sasabog, bugbugin ka, paulit-ulit. So, yan ang cycle ng violence against women. Bakit daw hindi nakakaalis o umaalis ang babae? Bakit hindi niya kayang iwan ang kanyang abusive husband o kaya yung kanyang boyfriend? Okay? Bakit? Sabi dahil nahihiya, sinisisi ang sarili, nagkaroon na rin ng emotional dependence yung babae doon sa guy. Tapos nagkaroon siya ng fear na lalo siyang masasaktan. And of course, ang isang malakas na makapigil sa mga kababaihan na iwanan yung kanilang mga abusive partner ay yung inability nila to give up her dream na magkaroon ng isang normal at loving relationship. Yung andun palagi yung umaasa si babae na magbabago ang lahat at magiging normal ang kanilang relationship. So ito yung sinasabi natin na pag violence paired with love creates an almost unbreakable emotional connection called traumatic bonding. Okay? Napakasaklap na bonding nito, traumatic. Okay. So other reasons kung bakit hindi maiwan din ni babae ang kanyang mga abusive partner. Kasi umaasa siya na magbabago si lalaki. Mahal pa rin niya ang kanyang asawa, ang kanyang boyfriend kahit na ganyan ang ginagawa sa kanya. Hindi niya kayang sabihin na broken family ang kanyang pamilya. Ayan, ginagawa niya to para sa mga bata. Ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na walang tatay. Hindi niya kayang suportahan ang kanyang mga anak. So diyan na pumasok yung economic dependence niya sa lalaki. Wala siyang source of income, kaya tinitiis niya lahat ng pang-aabuso ng lalaki kasi hindi niya kayang buhayin, suportahan ang kanilang mga anak. At ayaw din sisihin ng babae na ayaw niyang masisi na siya ang may kasalanan kung bakit naging broken family sila o bakit sila naghiwalay ng mag-asawa. And then takot siya kung anong pwedeng gawin sa kanya ng kanyang partner. At ito usually madalas ito nangyari, natatakot siya kaya hindi niya maiwan ang lalaki dahil baka kunin ng lalaki ang kanilang mga anak at hindi niya na ito makita. At nasa isip ni babae, siguro talagang dapat siyang bugbugin. So sinisisi ng babae yung sarili niya, iniisip niya siya ang may kasalanan kaya dapat siyang mabugbog. Okay. At isa pa rin, iniingatan din niya yung reputasyon ng kanyang asawa. Ayaw niyang masira ang pangalan ng kanyang asawa. At ito rin yung isang madalas na reason na ang pananakit daw ng babae
ay isa yan sa mga risk pagka ikaw ay nag-asawa. Kasi natural lang daw sa kababaihan na sila ay mabugbog o masaktan ng kanilang asawa. Ang usually ginagamit dyan, sabi nga, pagka nag-asawa, till death do us part. Kaya hindi niya pwedeng maiwan. Tapos, naaawa si babae doon sa lalaki kasi ang nasa isip ni babae, wala nang pwedeng makaintindi sa kanya kung hindi siya lang. Okay? So, despite of all this, naaawa pa rin si babae sa kanyang asawa o sa kanyang boyfriend. And then, andun yung thinking na babae, kailangan i-improve niya yung sarili niya para hindi siya masaktan. Kasi andun ang isip niya na meron siyang mali, kaya siya palaging nasasaktan o nagugulpi ng kanyang asawa. Kaya andun yung kanyang drive na kailangan i-improve ko ang sarili ko para hindi ako saktan, gulpihin ng aking asawa. And takot siyang maging mag-isa, takot siyang malungkot. Andun yung fear na ayaw niyang tumanda ng mag-isa. Kaya kahit gawin siyang punching bag, tinitiis niyang lahat basta may kasama lang siya. At hindi niya alam na meron siyang karapatan na hindi dapat siya sasaktan. Okay? So, hindi niya alam yung kanyang karapatan. And then, ito nga, common, usapang pamilya, so hindi dapat nangingialam. At baka pag itinawag niya sa pulis, sinumbong niya sa pulis, pwedeng mawala ng trabaho ang kanyang asawa. So, those are the reasons kung bakit si babae nag-i-stay sa abusive relationship. So, tingnan natin. So, di ba sinabi natin ang violence against women, kahit anong sektor ka ng lipunan, nangyayari. So, usapan showbiz tayo. Sino bang mga artista ngayon ang nakaranas ng o nakasurvive ng abusive relationship? Okay. O, kilala natin lahat to, si Jennifer Lopez. Abusive relationship with ex-husband si Mark Anthony. Dito ako na-touch sa sinabi ni Jennifer Lopez. Sabi niya, I've never gotten a black eye or a busted lip, but I've felt abuse in one way or another, mentally, emotionally, and verbally. I know what it feels like for your soul to be diminished by the way your loved one is treating you. So, ibig sabihin, si Jennifer Lopez, hindi siya nakaranas ng physical abuse, hindi siya nakaranas na siya binugbog. Pero ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang ex-husband was done mentally, emotionally, and verbally. So, sa pananalita siya, inabuso ng kanyang asawa. Okay? Sino pa yung isang artista? O yan, si Mariah Carey. So, abuse din daw siya ng kanyang ex-husband na si Motola. Sa kanya naman, ayaw niya ng pag-usapan yung situation niya. Kasi ang reason niya, mahirap nang lumabas sa ganung sitwasyon, ngayong nakalabas na siya, ayaw niya ng pag-usapan yan. Diba? Kasi ang masama dito, inabuso siya ng husband niya and then siya pa ang nagko-control ng business niya. And then to, kilala rin natin lahat. Si Rihanna, so kanyang relationship with Chris Brown. Diba? Sabi niya sa akin, but for me and anyone who's been a victim of domestic violence, nobody wants to even remember it. No one even wants to admit it. Okay? So sa kanya, ayaw na rin niyang balikan. Ayaw na rin niyang alalahanin. Once na nakatakas na siya dun sa abusive relationship, gusto niya na siyang kalimutan. So, eto, mga foreign na artista, punta naman tayo sa mga local na showbiz, ha? Usapan showbiz. O, kilala natin lahat, si Sunshine Cruz. Okay, may long history siya ng emotional abuse and incident of physical abuse sa kanyang asawa, si Cesar Montano. And dito, sinabi rin ni Sunshine, kinlaim niya na ni-rape siya ni Cesar noong Mother's Day noong 2013. But, of course, Cesar Montano denies it. Sino pa? Janela Salvador. Mag-boyfriend pa lang sila ni Elmo Magalona pero sinasaktan na siya physically lalo na pag nakakainom or under the influence of alcohol si Elmo Magalona. Sabi niya, nung una nangyari, pinatawad niya, nangako, hindi niya nagagawin pero nangyari uli, paulit-ulit.
So sabi ni Janela, for 2 years, I focus on Elmo and myself. This time, I'm giving more attention to myself. Sinaktan niya ako, I can never tolerate that. And of course, yung isa pang artista, si Rufa Gutierrez, yung sa kanyang asawang si Ilmas Bectas, who physically abused her. Hindi na siya makapag-report sa pulis kasi nandun siya sa country ni Bectas, sa Turkey. So takot siyang pumunta sa pulis dahil syempre very influential yung kanyang asawa. So tingnan nyo rito yung sinasabi ni Rufa. Importanteng mahalin mo ang sarili mo. If something happens, kung sinasaktan ka, it's best to speak out. Call a friend, call anyone, and get help. And then ito, pinaka-famous. Ewan ko lang kung inabot ito ng mga NSTP student, itong mga first year. Pero alam ko si Dean inabot ito. Baka si Sir King, kilala rin to. Si Maria Teresa Carlson, yung artistang si Ako. Victim siya, domestic violence. Ang asawa niya is very influential, si Fariñas. Nakailang beses na siyang mag-reach out ng help. May mga anonymous call siya sa mga help center on Bausi for 2 years. Pero hindi siya natutulungan dahil nga influential lang kanyang asawa hanggang sa siya ay nag-suicide. Kaya may isang ako nabasa, isang organization ng kababaihan, ang tanong niya sa sarili, did we really do enough to help her? Kasi kung natulungan agad si Maria Teresa Carlson, hindi siya mag-suicide. Okay? So ito yung mga ibang laws protecting the rights of women. So we have RA 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children. Yung bagong batas ngayon, yung Safe Space Act. And then yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. And then expanded Anti-Trafficking in Person Act. And then the Anti-Bullying Act. These are just some of the laws na pinoprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan. Okay? So the topic assigned to me by Sir King is gender-based violence and domestic violence. So before I start, gusto ko muna ipakita sa inyo itong short video na to. Sabon yan.
Okay. So yung nakita natin na eksenang yon, maaaring sa atin, sa pang-araw-araw natin na buhay, sa street natin, sa barangay natin, sa community kung saan tayo nakatira, maaaring may mga nakikita tayong taong ganyan. Nagiging sensitive kaya tayo sa kanila o kaya alam ba natin kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan. So, yan ang tinatawag natin na violence against women. Pero i-define muna natin para magkaroon tayo ng mas magandang pang-uunawa tungkol sa violence o karahasan laban sa mga kababaihan. So, by definition, pag sinabi daw natin, ang violence against women is any act of gender-based violence. And it always results sa physical, sexual, psychological harm or suffering sa babae. So kasama na dyan yung mga acts ng coercion or arbitrary deprivation of liberty. At ito'y nangyayari whether in public or private life. So in short, ang gender-based violence is any violence inflicted on women because of their sex. Dahil ang kasarian niya ay babae, kaya siya nakakaranas ng violence. Okay? So ang violence, nangyayari siya, pero hindi limited lang dito, pero ito yung bibigay ko sa inyo example. We have physical, sexual, and psychological violence at nangyayari siya sa loob mismo ng pamilya. So kasama na dyan yung pambubugbog, yung sexual na pang-aabuso sa anak na babae. O kaya naman yung mga Dory-related violence, marital rape, si Mrs. wala siya sa mood, pinilit, pinersa ni Mr. na makipag-sex. At sa ibang bansa, meron din tayong tinatawag na female genital mutilation, kung saan tinutuli ang mga kababaihan at iba pang mga traditional practices na hindi nagdudulot ng maganda sa kababaihan. At pwede rin siyang mangyari within the general community, sa area, sa kapaligiran natin, sa environment. Ito naman ay, ang halimbawa ito ay yung rape, sexual abuse, sexual harassment, and intimidation. So sexual harassment and intimidation, pwede siyang mangyari sa office, sa work, at sa mga educational institution and elsewhere. And then of course, trafficking, women, and of course yung forced prostitution. And then isa pa ay kinokondone siya ng bansa. There are countries that tolerate this, yung mga pang-aabuso o yung mga karahasan na ginagawa sa mga kababaihan. So ito yung mga tatlong areas na kung saan pwede mangyari ang violence against women. Okay. Ang vow daw in the family or domestic violence is something that occurs within the private sphere, generally between individuals who are related through intimacy, blood, or law. So ang violence against women o domestic violence, nangyayari siya within the private sphere. At usually, this is between two individuals na related through intimacy, blood, or law. So, ang vow, dineclare din siya ng violation of human rights ng United Nations during their General Assembly in 1993 sa kanilang Declaration on the Elimination of Violence Against Women. So ang violence against women has been considered as a violation of human rights. Okay. So because of this, masasabi natin ngayon ang karahasan laban sa kababaihan o violence against women ay not a private family issue. Hindi siya usapin pang pamilya. Okay? So it's not a private family issue anymore. At ito ay kinoconsider ng community and public health issue. Kasi bakit? Ang affected dito, hindi lang yung nang aabuso at yung kanyang biktima, kundi pati na rin yung taong mga nakapaligid sa kanila affected. So it has been considered now as a community and public health issue. Okay. Ano ba ang pinag-uugatan nito? Bakit ba tayo masyadong sa pagdating sa karahasan sa kababaihan? Ano bang pinagsimulan to? Ano bang ugat nito? Okay? So una, unequal power relationship between lalaki at babae sa society. Okay? Unequal power relationship. Makikita natin itong mga inequalities na to sa politics, sa religion, sa media, and other discriminatory cultural norms.
na kung saan natotolerate, napapalaganap ang karahasan sa mga kababaihan. And of course, pag ang society ay male dominant, ang pagiging lalaki, nagiging privilege siya nagiging norm at nagko-contribute siya sa paniniwala at sa ugali ng lalaki na meron silang karapatan i-control ang kababaihan. Okay? Kung makikita naman natin kahit nung unang panahon pa ng Stone Age, di ba? Kung makikita nyo sa mga movies at sa mga cartoons, di ba, nung panahon ng Stone Age, ang babae hinihila sa buhok ng lalaki. So, they consider na dahil sila ay lalaki, may privilege sila na i-control ang mga kababaihan. And of course, ang violence against women is also considered as a global problem. At hindi lang siya limited sa specific group of women sa society. Kahit na sino, basta ikaw ay babae, nagiging biktima ng violence against women. Okay. So in short, kung titingnan natin sa life cycle ng babae, pinanganak pa lang siya, andyan na ang pang-aabuso. Dahil may mga countries na mas binibigyan ng priority na anak na lalaki ang gusto nilang maging anak. So pag nalaman nilang babae ang anak nila, minsan ina-abort o kaya nagko-commit ng infanticide. Pagka naging bata na, naging teenager, naging young adult, hanggang sa pagtanda, may mga pang-aabusong ginagawa sa kababaihan. So, tingnan natin ang datos ha. Sinabi natin, sa life cycle ng babae, palaging nakakaranas ng karahasan. So, tingnan natin ang data. Ano ba ang sinasabi ng data pagdating sa violence against women? Sabi, ang violence daw against women and girls, global pandemic siya. At it affects 1 in 3 women in their lifetime. So, sa kada 3 babae, isa ang affected ng VAUSI. And globally, 38% daw ng murder ng babae ay committed ng kanilang intimate partner. And 200 million women have experienced female genital mutilation or cutting. So, worldwide ito pinag-uusapan natin na datos. Okay? And then 35% daw ng kababaihan worldwide nakaranas na sila ng physical and or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence. And globally, 7% ng kababaihan sexually assaulted na by someone other than their partner. So tingnan naman natin locally, pumunta tayo sa ating bansa base sa data ng 2017. Okay? Pagdating daw sa spousal violence, 1 sa 4 na kababaihan na ang edad ay between 15 to 49, nakaranas na raw sila ng any form of physical, sexual, and emotional violence by their current or most recent husband, partner. And women daw are more likely to experience emotional violence and physical violence and sexual violence. So sa atin, sa bansa natin, 1 sa kada 4 na babae nakakaranas ng spousal violence. Okay. So ang tanong, nangyayari lang ba ang domestic violence sa kababaihan? Diba? Iisip tayo, ba't ba puro babae? Babae lang ba talaga? So ano bang sinasabi ng data? Tingnan natin, sample data. Okay? This is from the Australian government. Sa kanila daw, 1 sa 6 na babae nakakaranas ng violence. At 1 sa kada 16 na kalalakihan. Okay? Nakaka-experience ng physical and or sexual violence by a current or previous partner since age 15. So sa babae, 1 sa kada 6, sa lalaki naman 1 sa kada 16 na kalalakihan. Sexual violence naman, 1 daw sa 5 babae nakakaranas. Pagdating sa side ng lalaki, 1 in 20 men nakakaranas ng sexual violence. At ang napapatay naman daw ng current partner o previous partner, 1 babae kada week at 1 lalaki kada buwan. So ibig sabihin,
domestic violence nangyayari both sa babae at sa lalaki. Kaya lang, mas madalas babae ang nagiging biktima. At ito ay dahil nga doon sa inequality na nangyayari sa kalalakihan at sa kababaihan. Kaya mas marami ang nabibiktima ng violence ay kababaihan. And of course, 30 to 50% din ng transgendered people nakakaranas din ng domestic violence in their lifetime. So kasama rin dyan na nakakaranas ng domestic violence ang mga transgender. Okay? And then pagdating daw sa spousal violence, based ito sa data ng ating local government, 59% daw ng kababaihan ay nakaranas ng violence dahil ang asawa nila ay lasing. Tapos 37% naman daw nakaranas din ng mga injuries due to spousal violence. So it's either yung hinataw ng sinturon, tinadyakan, sinipa, sinuntok, inuntog ang ulo. So yan yung mga datos. And then pagdating naman sa PNP, most reported cases ng VAUSI, okay, physical injuries ang pinakamataas. So it's 38 cases a day. Pagdating sa acts of lasciviousness, 2,000 plus. Pagdating sa rape, 1,656 at attempted rape, 663. Pagdating sa DSWD, 237 naman na kababaihan who are physically abused, maltreated, and battered ay natulungan ng DSWD. Sa mga bata naman, sexually abused, 804, neglected children, 369, and abandoned children, 242. So, kahit sa batang lalaki at babae, makikita natin kung sino rin ang mas marami. Okay? So, ano ba ang myth ng VAUSI? Pag-usapan natin. Bakit ba kasi nagkakaroon ng ganito? Kasi ano ba itong mga kasabihan nato, itong myth na to? Okay? Ang myth number 1, sabi, ang lalaki daw pwede niyang gawin kahit na ano ang gusto niya sa kanyang asawa. Pero ang katotohanan, walang lalaki ang may karapatan na bugbugin ang kanyang asawa. So, hindi totoo yung kasabihan na pag ikaw ay naging asawa na, pwedeng gawin sa iyo ng lalaki lahat ng gusto niyang gawain. Walang karapatan ang lalaki na saktan o bugbugin ang kanyang asawa. Okay. At hindi rin pwedeng sabihin na kaya ka binubugbog ay dahil mahal na mahal ka ni lalaki. Tatandaan natin, ang pagbubugbog ay hindi senyales ng tunay na pagmamahal. Pag talagang mahal ka, dapat pinapakita ang respect at ang pagiging kind sa inyo ng inyong asawa. Okay. Sabi, only ignorant men beat their wives. Totoo ba talagang yung mga ignoramus lang? Ang katotohanan, ang violence, hindi lang siya problema ng poverty and ignorance. Nangyayari din ang violence sa bahay ng mayaman at ng mahirap, sa bahay ng may pinag-aralan at sa walang pinag-aralan. At nangyayari din siya sa lungsod at sa mga probinsya rin. So, hindi totoo yun ha, na ignorant, mga ignoramus lang ang nananakit ng kanilang mga asawa. Kaya ka nabugbog dahil siya ay lasing? Hindi yan totoo. Bakit? Ang alcohol, hindi siya nagkukos ng violence. But, ang nagiging epekto ng alcohol sa isang lalaking nakainom ng marami, ay nagiging worse ang kanyang pananakit sa kanyang asawa. Okay? So, ang violence then against women, nangyayari din siya sa mga bahay, sa mga lugar kung saan ang lalaki ay hindi manginginom. So, hindi dahilan na siya ay lasing. Ito rin, yung isa sabi, usapang pamilya, wala tayong karapatan manghimasok sa problema na mag-asawa yun. Pero doon sa earlier slide, di ba sinabi ko, it's not a private family matter. We have to step in to stop that. Okay? So sinabi rin nga, violence is a social and community health problem. So hindi na siya private matter. We can step in
para tulungan ang babaeng nagiging victim ng pang-aabuso ng kanyang asawa. Ito na isang madalas kong naririnig. I have talked to a lot of women na victim din ng vowsy. And ang isang madalas na sinasabi na kailangan ng anak nila yung tatay nila. Ayaw nilang lumaki ang anak nila nang walang tatay. So tinitiis nila. Pero ang katotohanan, hindi naman maganda sa isang tahanan na lalaki ang bata na nakikita niyang bayolente ang kanyang tatay at sinasaktan ng kanyang nanay. Kasi nagsaset ito ng hindi magandang example at syempre affected din ang bata sa kanyang paglaki. Hindi siya nagiging isang mabuting ama sa kanyang mga anak kung nakikita mismo ng mga anak kung paano niya gulpihin, saktan ang kanilang nanay. Okay. Ano ba ang typical profile ng isang male abuser? I-try natin i-profile paano ba natin masasabi na pwede siyang maging typical na male abuser. Okay? So sabi daw, ang abuser, kahit na sinong lalaki, regardless of income, profession, age or race, pwede siyang manakit ng kanyang asawa. At karamihan dyan sa kanila ay may trabaho. And 31% had gone to college. Tapos ang age range nila, 25 to 39 years old. At ang masaklap nito, halos lahat ng perpetrator, hindi nila inaamin na sila ay nananakit ng kanilang asawa o ng kanilang girlfriend. At usually, lucid. Ibig sabihin, nasa tamang pag-iisip sila habang ginugulpi nila o sinasaktan nila ang kanilang asawa o girlfriend. Okay? At usually, the incident takes place doon sa territory ng offender. Doon sa kanyang bulwarte, doon madalas nangyayari ang pang-aabuso. So ano ba ang mga factors bakit nagkakaganyan? May personal history, legacy of violence. Pwedeng lumaki siya sa isang environment na nakikita niya sa tatay niya, ganun ang ginagawa sa nanay niya. Meron siya mga personal inadequacy. Meron siya mga insecurities sa kanyang buhay. Hindi niya ma-cope up, kaya dinadaan niya sa mga violent reaction. At naniniwala siya na ang pagiging violent is a form of controlling. Okay? Kaya nga diba sinasabi natin, ang rape naman daw kasi, ang talagang reason behind the rape is to show power, is to show dominance over the woman. Kaya nagkakaroon ng rape. Pinapakita yung male supremacy, kaya nagkakaroon ng rape. And then pagdating sa relationship factor, nahihirapan siyang mag-adjust sa mga bagong gawain. Tapos sa married life, kung binata siya, nag-asawa, hindi niya kayang i-adjust ang kanyang lifestyle sa demand ng married life. At poor ang kanyang coping skill, mahina rin ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Okay. Overly possessive ba siya o extremely jealous? Okay? Pag masyadong possessive at sobrang seloso, mag-isip-isip na kayo. Ang pagiging overly possessive at ang pagiging sobrang seloso, hindi yan senyales na ikaw ay mahal. So, kung boyfriend pa lang, ganyan na, mag-isip-isip na po. Okay? Intrusive into your privacy, suspicious or distrustful. Gusto niya palaging alam kung saan ka, anong ginagawa mo. Bawat minuto, gusto niya, alam niya. Kung siya ba yung tipo na boyfriend mo na gusto niya, minuto, tinatawagan ka, tinetext ka, na pagka hindi ka nakatawag sa kanya o hindi ka nakapag-reply agad sa text niya, nagdududa na agad sa'yo. Okay? Prone to anger. Madali bang magalit ang boyfriend nyo? Mainitin ba ang ulo? Konting kiblot lang, sumasabog na ang bulkan. Okay? Paano ba siya magalit? Nanununtok ba ng pader? Nagbabasag? Diba? Naninipa ng aso, ng pusa na nakikita niya. So, kung may mga ganitong reaction, girls, I suggest mag-isip-isip ng mabuti. And then, does your boyfriend or your husband, para bang wala siyang interest, wala siyang pangarap sa buhay niya? At masyado siyang dependent sa
iyo. Gusto niya lahat ng ginagawa mo, kasama siya palagi, nakabuntot siya palagi sa iyo. Kumbaga, sa iyo lang umikot ang kanyang mundo. Diba? So, hindi yan sign na ikaw ay talagang love na love at ayaw kang mawala sa paningin niya. And then isolating. Yung boyfriend mo ba o yung asawa mo, dinidiscourage ka ng lumabas kasama ang mga friends mo. Diba? O kaya kung mag-asawa na kayo, ayaw ng asawa mo na ikaw ay pumupunta sa mga kamag-anak mo. Ayaw niyang dumadalaw ka sa mga parents mo, ayaw din niyang bumibisita sa iyo mga kamag-anak. Pag mag-boyfriend kayo, ayaw niyang kasama, lumalabas ka kasamang friends mo. Gusto niya palagi kayong dalawa lang ang magkasama. See? So, kina-cut off niya na ang mga relationship mo sa mga ibang kaibigan mo, sa iyong family. So, kung nakikita mo itong mga to, I think you should think about your relationship. Kinokontrol ka, nagdi-decide. Lalabas kayo, siya ang nagsasabi kung anong damit ang isusuot mo. Kung minsan nga siya pa ang bibili na ng damit para sa iyo, ito isuot mo, itong isuot mo sa ganitong araw paglabas natin. Hindi ka na nagkakaroon ng freedom to choose kung ano yung gusto mo. Yung ikaw mismo, yung personality mo, nawawala na kasi unti-unti nang pinapalitan ng boyfriend mo o ng asawa mo dahil yung taste niya ang nasusunod para sa'yo. Okay. So may cycle ng violence. Ang violence against women naman, hindi naman siya nangyayari sa isang iglap. So meron siyang cycle. So tingnan natin ano bang cycle ng violence. Unang-una, ito yung sinasabi natin na tension building phase. Ito yung tipong tamang duda, nagseselos. Kagaya nung nakikita niyo dyan sa mga picture, nagte-text ka lang, sinisilip, binabasa ang mga message mo. O kaya pagka naiwan mo yung cellphone mo, kukuhain niya, madalian niyang babasahin kung ano yung mga nandun na text message mo. So yan na yung tamang duda, nagbi-build up na yan dyan. And then, ang susunod, explosion phase. Ito na yung sumabog na, umabot na sa sukdulan yung kanyang pagseselos. Nag-flare up, naging violent ang reaction, sinampal na, sununtok, tinadyakan, sinabunutan. Diyan na, sumabog, nanakit na ng husto si lalaki kay babae. And then after this, yung tinatawag natin na honeymoon phase. Pwede natin sabihin na himasmasan, humingi ng tawad, lahat ng klaseng panunuyo gagawain. Bibigyan ka ng flowers and chocolate, aamu-amuin ka, ririgaluhan ka. Pag magde-date kayo, yayayain ka sa labas, super extra sweet siya sa iyo. Kasi yan yung honeymoon phase. Tapos, uulit na naman yan. After the honeymoon phase, tandaan nyo, babalik na naman yan, uulit na naman yan. Uulit, sasabog, bugbugin ka, paulit-ulit. So, yan ang cycle ng violence against women. Bakit daw hindi nakakaalis o umaalis ang babae? Bakit hindi niya kayang iwan ang kanyang abusive husband o kaya yung kanyang boyfriend? Okay? Bakit? Sabi dahil nahihiya, sinisisi ang sarili. Nagkaroon na rin ng emotional dependence yung babae doon sa guy. Tapos nagkaroon siya ng fear na lalo siyang masasaktan. And of course, ang isang malakas na makapigil sa mga kababaihan na iwanan yung kanilang mga abusive partner ay yung inability nila to give up her dream na magkaroon ng isang normal at loving relationship. Yung andun palagi yung umaasa si babae na magbabago ang lahat at magiging normal ang kanilang relationship. So ito yung sinasabi natin na pag violence paired with love creates an almost unbreakable emotional connection called traumatic bonding. Okay? Napakasaklap na bonding nito, traumatic. Okay. So other reasons kung bakit hindi maiwan din ni babae ang kanyang mga abusive partner. Kasi umaasa siya na magbabago si lalaki.
mahal pa rin niya ang kanyang asawa, ang kanyang boyfriend, kahit na ganyan ang ginagawa sa kanya. Hindi niya kayang sabihin na broken family ang kanyang pamilya. Ayan, ginagawa niya to para sa mga bata. Ayaw niyang lumaki ang kanyang mga anak na walang tatay. Hindi niya kayang suportahan ang kanyang mga anak. So diyan na pumasok yung economic dependence niya sa lalaki. Wala siyang source of income, kaya tinitiis niya lahat ng pang-aabuso ng lalaki kasi hindi niya kayang buhayin, suportahan ang kanilang mga anak. At ayaw din sisihin ng babae na ayaw niyang masisi na siya ang may kasalanan kung bakit naging broken family sila o bakit sila naghiwalay ng mag-asawa. And then takot siya kung anong pwedeng gawin sa kanya ng kanyang partner. At ito usually madalas ito nangyari, natatakot siya kaya hindi niya maiwan ang lalaki dahil baka kunin ng lalaki ang kanilang mga anak at hindi niya na ito makita. At nasa isip ni babae, siguro talagang dapat siyang bugbugin. So sinisisi ng babae yung sarili niya, iniisip niya siya ang may kasalanan kaya dapat siyang mabugbog. Okay. At isa pa rin, iniingatan din niya yung reputasyon ng kanyang asawa. Ayaw niyang masira ang pangalan ng kanyang asawa. At ito rin yung isang madalas na reason na ang pananakit daw ng babae ay isa yan sa mga risk pagka ikaw ay nag-asawa. Kasi natural lang daw sa kababaihan na sila ay mabugbog o masaktan ng kanilang asawa. Ang usually ginagamit dyan, sabi nga pagka nag-asawa, till death do us part. Kaya hindi niya pwedeng maiwan. Tapos, naaawa si babae doon sa lalaki kasi ang nasa isip ni babae, wala nang pwedeng makaintindi sa kanya kung hindi siya lang. Okay? So, despite of all this, naaawa pa rin si babae sa kanyang asawa o sa kanyang boyfriend. And then, andun yung thinking na babae, kailangan i-improve niya yung sarili niya para hindi siya masaktan. Kasi andun ang isip niya na meron siyang mali, kaya siya palaging nasasaktan o nagugulpi ng kanyang asawa. Kaya andun yung kanyang drive na kailangan i-improve ko ang sarili ko para hindi ako saktan, gulpihin ng aking asawa. And takot siyang maging mag-isa, takot siyang malungkot. Andun yung fear na ayaw niyang tumanda ng mag-isa. Kaya kahit gawin siyang punching bag, tinitiis niyang lahat basta may kasama lang siya. At hindi niya alam na meron siyang karapatan na hindi dapat siya sasaktan. Okay? So, hindi niya alam yung kanyang karapatan. And then, ito nga, common, usapang pamilya, so hindi dapat nangingialam. At baka pag itinawag niya sa pulis, sinumbong niya sa pulis, pwedeng mawala ng trabaho ang kanyang asawa. So those are the reasons kung bakit si babae nag-i-stay sa abusive relationship. So tingnan natin. So di ba sinabi natin ang violence against women, kahit anong sektor ka ng lipunan, nangyayari. So usapan showbiz tayo. Sino bang mga artista ngayon ang nakaranas ng o nakasurvive ng abusive relationship? Okay. O kilala natin lahat to, si Jennifer Lopez. Abusive relationship with ex-husband si Mark Anthony. Dito ako na-touch sa sinabi ni Jennifer Lopez. Sabi niya, I've never gotten a black eye or a busted lip, but I've felt abuse in one way or another, mentally, emotionally, and verbally. I know what it feels like for your soul to be diminished by the way your loved one is treating you. So, ibig sabihin, si Jennifer Lopez, hindi siya nakaranas ng physical abuse, hindi siya nakaranas na siya binugbog. Pero ang pang-aabuso sa kanya ng kanyang ex-husband was done mentally, emotionally, and verbally. So, sa pananalita siya, inabuso ng kanyang asawa. Okay? Sino pa yung isang artista? O yan, si Mariah Carey. So,
abuse din daw siya ng kanyang ex-husband na si Motola. Sa kanya naman, ayaw niya ng pag-usapan yung situation niya. Kasi ang reason niya, mahirap nang lumabas sa ganung sitwasyon, ngayong nakalabas na siya, ayaw niya ng pag-usapan yan. Diba? Kasi ang masama dito, inabuso siya ng husband niya and then siya pa ang nagko-control ng business niya. And then to, kilala rin natin lahat. Si Rihanna, so kanyang relationship with Chris Brown. Diba? Sabi niya sa akin, but for me and anyone who's been a victim of domestic violence, nobody wants to even remember it. No one even wants to admit it. Okay? So sa kanya, ayaw na rin niyang balikan. Ayaw na rin niyang alalahanin. Once na nakatakas na siya dun sa abusive relationship, gusto niya na siyang kalimutan. So, eto mga foreign na artista, punta naman tayo sa mga local na showbiz, ha? Usapan showbiz. O kilala natin lahat, si Sunshine Cruz. Okay, may long history siya ng emotional abuse and incident of physical abuse sa kanyang asawa, si Cesar Montano. And dito sinabi rin ni Sunshine, kinlaim niya na ni-rape siya ni Cesar nung Mother's Day noong 2013. But, of course, Cesar Montano denies it. Sino pa? Janela Salvador. Mag-boyfriend pa lang sila ni Elmo Magalona pero sinasaktan na siya physically lalo na pag nakaka-inom or under the influence of alcohol si Elmo Magalona. Sabi niya, nung una nangyari, pinatawad niya, nangako, hindi niya nagagawin pero nangyari uli, paulit-ulit. So sabi ni Janela, for 2 years, I focus on Elmo and myself. This time, I'm giving more attention to myself. Sinaktan niya ako, I can never tolerate that. And of course, yung isa pang artista, si Rufa Gutierrez, yung sa kanyang asawang si Ilmas Bectas, who physically abused her. Hindi na siya makapag-report sa pulis kasi nandun siya sa country ni Bectas, sa Turkey. So takot siyang pumunta sa pulis dahil syempre very influential yung kanyang asawa. So tingnan nyo rito yung sinasabi ni Rufa. Importanteng mahalin mo ang sarili mo. If something happens, kung sinasaktan ka, it's best to speak out, call a friend, call anyone, and get help. And then ito, pinaka-famous. Ewan ko lang kung inabot ito ng mga NSTP student, itong mga first year. Pero alam ko si Dean inabot ito. Baka si Sir King, kilala rin to. Si Maria Teresa Carlson, yung artistang si Ako. Victim siya, domestic violence. Ang asawa niya is very influential, si Fariñas. Nakailang beses na siyang mag-reach out ng help. May mga anonymous call siya sa mga help center on Bausi for 2 years. Pero hindi siya natutulungan dahil nga influential lang kanyang asawa hanggang sa siya ay nag-suicide. Kaya may isa nga ako nabasa isang organization ng kababaihan, ang tanong niya sa sarili niya, did we really do enough to help her? Kasi kung natulungan agad si Maria Teresa Carlson, hindi siya mag-suicide. Okay? So ito yung mga ibang laws protecting the rights of women. So we have RA 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children. Yung bagong batas ngayon, yung Safe Space Act. And then yung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. And then expanded Anti-Trafficking in Person Act. And then the Anti-Bullying Act. These are just some of the laws na pinoprotektahan ang karapatan ng mga kababaihan. Okay?